Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay muli narito sa ating online worship service at kagalakan ko na ipagpasalamat sa Panginoong Diyos ang imbitasyon sa akin ni Reverend Jerry Dumaya through his District Superintendent, Reverend Reby Marie Pajardo. And I appreciate that and I thank God for that invitation. So umaga pong ito ng ating pagdiriwang ng ating district online worship service. Ako po ay mayroong nais ipahayag sa inyo na tatlong bagay. Pero bago yun ay nais ko pong basahin sa atin ang teksto na ating ngayong pagbabatayan mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 16 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Today is a Trinity Sunday, pero nais kong pagbulay-bulayan natin ang main text ng aking sermon ngayong umaga ay nasa verse 19 at ito ang pinaka-key verse natin to reflect on. Ang sabi dito, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And I would like to read it in English. Go then, all peoples everywhere to make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So today, in this Trinity Sunday celebration, gusto kong talakayin natin at pagbulay-bulayan natin ang temang kahit anong mangyari, kailangan nating humayo. So, no matter what, we need to go. We need to evangelize. We need to preach. We need to do something for the Lord. Now, Trinity Sunday is a complex topic in our Christian understanding. So, we really need to study it more and more. Kailangan po nating pagbulay-bulay yan ito sapagkat hindi lamang ito napaka-controversial na issue sa atin bilang mga mananampalataya at lalo higit doon sa tinatawag na Unitarian at saka yung against Trinitarian. So, we have to para ipakita sa kanila, we have to prove something about this, that Trinity is inside the Word of God. Ano ho ang ini-explain ito sa atin? Now, simpleng pagpapaliwanag sa triangle. We have a triangle, and that represent all the sides represent the Father, the Son, and the Holy Spirit. And at the center of it, we have the word God, or ang salitang Diyos. Ang inire-representa nito ang tatlong kaparaanan o ginawa ng Diyos sa atin simula sa Old Testament down to the New Testament at sa panahon ng simbahan o yung tinatawag nating the Church Age. Kung ano man ito ay ang Diyos ay merong kaparaanan ng pagpapaliwanag ng kanyang sarili kung paano siya naging ama, kung paano siya naging anak, at kung paano siya ngayong sumasa atin bilang mga mananampalataya as represented by the Holy Spirit, the Comforter. The previous Sunday, we had this topic of our Holy Spirit as the third person. At siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kumikilos sa puso at buhay ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya as comforter, kahit saan tayo naroroon. Do remember that one meaning of it in Aramaic is our own body. Kasama natin siya, kahit saan siya mapunta o pumunta, kahit saan tayo pumunta, God is always with us. Ngayon po, sa atin pong sarili bilang tao, ay meron ding nire-represent ang banal na Trinidad. So meron tayong kaisipan o merong kaisipan ang mga manunulat na a person has a tripartite being, body, soul, and spirit. That's according to Paul. These also represent Trinity in our own life. Mamaya po, I will explain kung paano natin ito isa pamuhay bilang mga mananampalataya at bilang isang Kristiyano sa ating puso, sa ating buhay,
at sa ating journey as Christian on how we can deliver the gospel of the Lord to other people. You know, this time of pandemic, we can penetrate even the country forbids to preach the gospel because of this online ministry that we have. Bilang mga mananampalataya, we use social media to penetrate other countries by preaching the Word of God. At ito ho yung hindi natin kuminsan nalalaman, no? God is using this kind of problems, this kind of issues in our life, pandemic man yan, disappointment man yan, what kind of problem it is, you know, God use it for good. Tayo bilang mga mananampalataya, paano natin magagamit ang panahong ito na tayo naka-lockdown, tayo naka-GCQ or ECQ? Here in Singapore, we have what we call circuit breaker that ended up yesterday, the other day. Now, paano po natin itong makikita at maisa sa pamuhay sa ating mga buhay ngayon bilang mga mananampalataya? Inaatasan tayo ng banal na kasulatan dito sa tekstong ating binasa na humayo tayo kahit na anumang panahon o pagkakataon. So we need to preach in season and in out of season. Mga kapatid, tatlong bagay. Una, we need to go no matter what. Even with this kind of pandemic, with this kind of COVID-19, with this kind of lockdown, dyan sa Pilipinas, especially in Nueva Ecija, we have difficulties in going out because of this issue. But you know, God allows us to minister to other people, even there's no church service in an actual on-site thing, no, in our or inside our building. And because of this, we can also preach and share the good news to other people. So there's no need for us to panic. There's no need for us not to continue ministering to our people. When they saw Jesus in our text, you know, they worship Him. What we need is just to show Jesus into us. Our concern, let's say as pastor, as district superintendent, or even bishops, or even a deaconess, we need, the people need to see Jesus in us in order for us to minister to them. Bilang mga mananampalataya, mayroong dapat tayong gawin. Marami sa atin ang hindi minsan na-exemplify sa ating buhay ang pagiging Kristo, ang pagiging tagapagligtas, ang Diyos na siyang sumaatin, ang Diyos na siyang pumasok sa atin, kailangang makita sa atin. Kailangang maipahayag natin ang Kristong ito na suma sa atin. Mga kapatid, sa kabila na ang mga alagad ay nanalig at naniwala, nang sila'y magpunta sa Betania upang saksihan ang ating Panginoong Diyos na pumapailan lang, no? At nang ibigay sa kanila ang kapangyarihang ito ng ating Panginoong Diyos, meron pa rin mga doubtful. Meron pa rin mga nagdududa. Meron pa rin mga taong hindi mawala sa kanilang isipan ang magduda. Kayo ba ay kabilang sa mga taong mapagduda? Kayo ba ay kabilang sa mga taong kuminsan you need facts and figures in order for you to believe? Mga kapatid, mas mapalad ang naniwala kahit hindi niya nasaksihan ang sugat sa tagiliran o sa kamay ng ating Panginoon sa Kristo. At sinabi yan mismo ng ating Panginoong Diyos kay Tomas. Mas mapalad siya na naniwala kahit hindi niya nakita at nasaksihan, naranasan ang butas sa kamay at sa tagiliran ng ating Panginoong Kristo. Pangalawa, we receive authority no matter what. Ang otoridad na ito na ibigay sa atin ng Panginoong Diyos, it is a power, mga kapatid. Ito'y kapangyarihan that penetrates everywhere, in and outside of the church. Kahit saan tayo naroroon, mayroong kapangyarihan. Ito'y kapangyarihan ding magpagaling, magpatawad, magbigay ng solusyon, mag-counsel, mag-advise. Mga kapangyarihang ibinigay sa atin ng banal na Espiritu upang makita sa atin ang pagiging mananampalataya at bilang mga manggagawa, bilang pastor. Mga kapatid,
Mapalad tayo bilang mga mananampalataya at bilang mga pastor because God is always with us, caring us. Kahit po walang offering kung minsan, no? God is still there providing our need. This is the reason why the Lord Jesus is always available, no, for us, to help us as His servant. Bilang mga mananampalataya, this authority, ang isang ginawa ng ating Panginoong Kristo, Jesus drew near to them. Nilapitan sila ni Jesus so that they will feel His presence. Yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Sometimes I remember they need that also. Yung isang tap lang ni pastor, yung isang pagsasalita, mangusap ka ng mas malapit sa iyong miyembro, hindi yung malayo, ay nagpapakita ng kagandahan, ng concern, ng malasakit sa atin bilang mga mananampalataya. At magagawa po natin ito kahit na ho tayo online. Ngayon meron tayong tinatawag na social distancing. But we need to. Meron tayong mga platform like Facebook, Zoom, or WhatsApp. We can go near to our members, near to each other because of the social media. So, entrusting authority to them, it's for those who want to get near to Jesus. Kahit saan po tayo naroroon ngayon, ang Diyos ay laging sumasa atin. Hindi siya lumalayo sa ating puso, sa ating buhay, sa atin, lalo higit sa kanila na malapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So, even in this time of COVID-19, even in this time of lockdown, and even in this time of difficulties in our life, God is always with us. Pangatlo po, bagay na dapat nating pagbulay-bulayan, God is with us no matter what because of His great, great love to us. Nais ng Diyos na tayo ay maging malapit sa Kanya. Ang problema natin, tayo minsan ang lumalayo sa Diyos. Ang Diyos naman ay lumalapit sa atin. Kahit kailan hindi tayo nilayuan ng Diyos. Tayo ang lumalayo sa Kanya. The cause of reaching people is our number one priority as minister, as pastors, as deaconesses, as district superintendent or bishop. Because that's the task that our church has been given to us, or even Jesus Himself. So the need to save soul is our top priority. At sa buhay natin bilang mga mananampalataya, nagagawa po ba natin ito ngayon? Sabi ko nga, walang hindrance sa buhay natin ngayon, sa ating kalalagayan ngayon, para hindi natin maipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. Anumang pangyayari sa ating mga buhay, kailangan nating maglingkod at dahil ito ang atas sa atin ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, with Wi-Fi, social media, we don't have any reason not to share the Word of God. Now, there are churches who are celebrating Love Feast, or even now that we have to do communion by doing social distancing measure inside the church. So, hindi ko po alam kung anong atas sa atin ng ating mahal na obispo. Pero magagawa po natin ito dahil sa circular meron si Bishop by doing this inside the church. Basta merong social distancing. So, are we ready to show love and compassion to other people by doing the sacrament of the Holy Communion? Mga kapatid, si John Wesley ay nagsabi na communion is only for the church elder and those who are ordained. Pero sa ating Book of Discipline ngayon, we can give authority to someone else, either a local pastor or a deacon who can officiate also Holy Communion. Lahat po tayo ay merong ganitong authority na bigay ang ating Panginoong Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay susunod at papagamit sa Kanya, wala hong dahilan para hindi natin ma-spread
ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, kahit ako nandito sa Singapore ngayon at kayo'y nandyan sa Pilipinas, walang hindran sa atin ang pagiging magkalayo. Because of this, God provisions to us. Bilang mga mananampalataya, ibinigay niya po sa atin ito. Pagyamanin po natin ito. Whether we like it or not, being a pastor, we need to preach the gospel of Jesus to everyone, to each and everyone, especially to our members. Mga kapatid ko, muli ako'y nagpapasalamat sa inyong District Superintendent, kay Pastor Reby, at kay Brother Jerry for inviting me to preach this gospel to you. Alam ko maraming capable sa inyo ang mag-preach. But in behalf of my congregation here in Singapore, I would like to say thank you also. May God richly bless you at gabayan kayo ng Panginoon Diyos sa pagsasagawa ng inyong ministry sa pulpit o out of pulpit, inside or online. Ang gabay ng Panginoon Diyos ay laging sumainyo. Pagpalain niya po tayo. Amen.